So next, So another model. So na-discuss na natin last time yung AR part. So when it comes to time series analysis talaga, hindi ko nasasabihin ito yung gold standard in terms ng modeling. Kasi naka-develop na sila ng mga neural network. Para sa akin, second placer na lang itong ARIMA. Based sa experience ko sa research na. Dati kasi ito yung go-to algorithm pag mag-predict ka ng time series. Okay? So i-discuss natin yung MA part niya. So, hindi mo natin i-discuss yung I part, which is yung integrated na tinatawag. Ang ARIMA model kasi is composed ng tatlong component. Ulitin ko. Yung autoregressive model, then meron tayong integrated, yung I, then yung MA is yung moving average. Okay? Pag sinabi mong linear yung data mo, automatic gagamit ako ng autoregression. Pero kung wala akong makikita na seasonality o kaya pattern, pwede akong gumamit ng ARMA. ARMA lang putol. Wala yung integrated sa gitna. Okay? So sa ngayon, hindi lahat ng time series data is nasosolve ng ARIMA based sa experience. Bine-benchmark lang namin yung ARIMA kung makaka-develop kami ng mas maganda pang model na tinatawag. Okay? So, I think may research kami na ginamitan namin ng neural network versus sa ARIMA. Then, based sa comparison namin, mas maganda ng pang-predict yung mga neural network na tinatawag. Okay? AI na siya eh. Ang mismong core ng AI is neural network na tinatawag. Ito kasing ARIMA, meron siyang certain na mathematical computation para i-predict niya yung kasunod. Pag sinabi ko ng area ng neural network, hahayaan mo yung computer matutunan yung pattern. Wala kang pinoprovide na information sa kanya. Kabaliktaran pag sinabi mong mathematical model, may certain calculation na nangyayari. Pag sinabi mo mga neural network, i-feed mo yung data mo sa neural network, bahala na siyang maghanap ng pattern. Hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa loob. Neural network, para sa akin. Kasi hindi mo siya i-feed ng mathematical equation eh. Siya yung maghahanap kung anong mathematical equation ang kailangan ng certain data. May formula sa loob pero hindi mo makikita. Ang tawag namin dyan, black box model. Maganda yung result pero hindi mo alam paano nangyari. Yes! Promise man. Kasi napaka-random kasi ng neural network, hindi mo alam kung anong specific weight yung ibibigay niya sa ganyan, kung anong specific weight yung ginagamit sa ganyan. Usually, yung neural network, ginagamit namin sa image segmentation. Halimbawa, i-detect ko kung merong katarata or wala. Mag-feed ako sa kanya ng halimbawa 3,000 na images na merong katarata at merong wala. Bahala na yung neural network maghanap kung ano yung pattern na makikita niya. Pag nakita niya na malabo yung mata na i-feed natin, pwedeng sabihin niya pag medyo orange yung mata, sabihin niya may katarata. Siya yung bahalang mag-decide. Kaya ginagamit siya sa artificial intelligence na tinatawag. Kaya AI, siya na mismo yung nag-iisip ng pattern. Yung pinag-aaralan kasi natin, mathematical equation yung binibigay. Tayo yung magpo-provide kung ano yung specific value, kung ilan yung log, kung ilan halimbawa, may seasonality ba o hindi. Pag neural network, wala ka nang gagawin. Bahala siyang maghanap ng pattern na makikita niya sa data. Siya ang magsosolve ng equation. So, malaking yung difference. So, mas accurate yung ganun. Hindi naman siya sa parang tamad. Which is ganun talaga yung neural network. Ganun yung neural. I-compare natin, mathematical modeling versus artificial intelligence modeling, which is yung mga neural network ang gagamitin natin. So for now, ARIMA muna yung gagamitin natin. So yung component na lang nung ARIMA, so ganito na lang sasabihin ko. So dalawang klase ang ARIMA. Merong non-seasonal, ibig sabihin wala kang makita na season, then meron siyang seasonal. Example ng seasonal natin, yung airline passengers natin. Tapos, sa isang library lang ng Python, nandun na lahat. Sarimax. Sir, ano yung S? Seasonal, ARIMA. Sir, ano yung X? Exogenous value. Sir, ano ibig sabihin ng exogenous value? Ibig sabihin lang,
kailangan mag-provide ka ng outside factor na tinatawag. Halimbawa, Chinese New Year, ipa-plot mo ang sales ng Hopia. So, alam mo, tuwing February, tataas siya. So, yun yung sinasabi mong exogenous value. Ibig sabihin, may factor yung month ng February sa pagtaas ng sales ng Hopia, Tikoy, dun sa Chinatown, halimbawa sa Binondo. Meron kang i-introduce na outside factor na tinatawag. Ganyan ang maganda sa stock prediction. Meron kang exogenous value na tinatawag. Halimbawa, ifa-factor in mo na yung CEO na to is may history ng hindi na maganda sa kabilang company. So, yun yung magiging exogenous value ko. I-introduce ko siya dun sa time series. Okay, ulitin ko ano. Seasonal, auto-regressive, integrated, moving average with exogenous value. So, lahat ng ARIMA, mapa auto-regression, pero yung auto-regression kahiwalay na siya eh. So, ang pwede lang dito is yung ARMA, ARMA, at saka yung ARIMA, at saka yung SARIMA, then SARIMAX. Iisa na lang yung library. Okay? So, ito ang ibig sabihin ng ARIMA. Siguro, ko na lang Ito naman ang presumption ng ARIMA. So, syempre, kailangan ni-identify mo kung anong klaseng data set ka meron. Stationary ba siya or non-stationary? Okay? So, kapag kasi stationary yung data set mo, may certain na method ng ARIMA na dapat mong gamitin. Kapag naman seasonal ARIMA, malamang gagamit ako ng seasonal ARIMA, Pag may seasonality, may specific value ako na kailangan i-provide na sinasabi. Okay? So, ang isa pang notion ng ARIMA is may tinatawag siyang differencing na sinasabi. So, ito yung kailangan natin hanapin for today. Kailangan hanapin ko, kasi gagamit tayo ng non-seasonal ARIMA, ano yung ipoprovide ko na P, D, Q values. So, sir, ano yung mga value na? Halimbawa, ang ARIMA model mo ay, halimbawa, ang P mo ay 1, ang D ko ay 0, ang Q ko ay 5. So, hanapin natin kung ano yung mga parameter na yan. So, mas maganda siya kaysa dun sa mga previous model. So, yung AR, ito na yung diniscuss ko. Regression lang. Dependent ka dun sa previous data mo. So, yun yung premise ng linear model. Straight line lang. Pag sinabi mong I, meron kang sinasabing differencing. Ano yung ibig sabihin ng differencing? Dahil nga non-seasonal ARIMA yung gagamitin mo, kung meron kang seasonal data, ang ginagawa lang ng integration, yung seasonal data set mo, kino-convert niya sa non-seasonal. So, paano ang ginagawa niya? Differencing lang. Nag-shift tayo by 2, paatras o forward, para maging non-seasonal yung data. Minaminus ko lang yung value for today sa kahapon, then so on and so forth. Hanggang sa maging non-seasonal, matanggal mo yung pattern na tinatawag. So, syempre, MA component, moving average. As time series goes on, i-moving average mo lang siya. Parang simple moving averages lang sinatawag. Pero, ang different ng moving average dito is, depende dun sa observation ng error. So, habang lumalaki yung error mo sa test dataset, meron chance yung ARIMAng mag-adjust para sa'yo. Habang lumalayo yung error, i-adjust niya yung parameter para lumapit lang. Okay? Hindi niya hayaan na kapag lumalayo na yung error mo dun sa prediction, is i-continue na siya. Hindi. May ginagawa siyang adjustment. Okay? Although nag-move siya, ina-apply niya yung mga log observation na tinatawag yung previous example. Ulitin ko, pag sinabi mong MA, habang lumalayo na yung prediction mo dun sa actual data, nase-sense niya na pag lumalayo niya, meron akong gagawing adjustment dun sa equation na tinatawag. So, mas maganda to kasi nag-a-adjust siya. Okay? So, sabi ko nga, paano mo ma-identify kung ang isang dataset is stationary? Ulitin ko, pag sinabi mong stationary, walang pattern. Ganun lang kasimple. Pag sinabi mong non-stationary, merong specific pattern na tinatawag. Okay? So, ano yung ginagamit? Sample ng stationary. Constant lang, green. Sample ng non-stationary, may trend pataas, then merong seasonality na tinatawag. Okay? Hindi mo masasabi din na non-stationary is ganito. Ano yung ibig sabihin ng may variance? Although wala ka namang nakikitang specific pattern na regular,
umuulit siya sa specific interval. Ito, non-stationary din. Parang sinasabi mong may pattern din na tinatawag. Covariance naman na tinatawag. Okay, kung mapapansin nyo, umuulit din siya. Okay, every 3, then every 3. Pero yung stationary dataset mo is, wala kang kakikitaan ng peak at saka ng trough ba yun, yung sa baba. Okay? So, merong method na kailangan gawin para ma-identify mo. Kasi kung titingnan mo lang visually, may mga dataset na hindi obvious. Hindi obvious kung ano yung stationarity niya. So, gagamit tayo ng ADF, which is yung tinatawag na AD Dickey-Fuller test. Okay, meron ito sa Python para matest mo lang kung ang data mo ba ay stationary or non-stationary. Tapos, may mga specific value siya. Kahit di ko na i-discuss to. Okay? Pwedeng i-identify mo din through autocorrelation plot, pero hindi na natin gagawin yan. Ang gagawin natin is grid search. So, sabi ko before, nung time namin, pinag-aaralan namin to, kailangan marunong akong bumasa ng ACF at saka PACF plot. So, today, hindi mo na kailangan malaman yung pagbabasa ng graph, automatic i-grid search na lang natin. So, ano ibig sabihin, sir, ng grid search? Hahanapin ng method na grid search kung ano yung magandang P, D, Q values ng magiging ARMA o kaya nung ARIMA model ko na tinatawag. Okay? So, automatic i-grid search na lang tayo. So, ito lang yung drawback ng grid search. Okay? So, medyo matagal siyang gawin kung yung dataset mo is mahaba. Pero meron naman tayong dataset na kakaunti lang. Uubos kasi ito ng computational power na tinatawag. Pero sabi nga niya, hindi na siya nagmamatter for today. Kasi mabibilis na naman ang mabibilis na ang computer ngayon. Okay? So, ang gagawin natin, tapos na tayo sa AR. So, sir, yung notebook natin is magte-test tayo ng stationarity. Okay? Pag mag-uumpisa ka ng modeling, gagamit ka ng ARIMA, kailangan malaman mo kung anong meron kang dataset. Stationary ba or non-stationary? Sige, hintayin lang natin. Okay? So, nag-i-import lang tayo ng So, tatanggalin lang muna natin yung mga warnings. So, ito yung AD. So, ganito lang ang definition ng AD. Hanapin lang natin yung significant value niya. Kung nag-aaral kayo ng stat, kapag less than 0.05, anong masasabi mo siya? Significant ba siya o non-significant na tinatawag? Okay? So, ganito lang. Kapag yung nakuha nating p-value sa time series is less than 0.05, hindi mo kakikitaan ng pattern yung time series mo. Which is yun yung gagamitin natin. Okay? So, meron tayong dalawang dataset. Very obvious. Alam nyo na kung anong klase ito. Then, yung total female births ulit, ulitin lang ulit natin. So, monthly start. Ito ay daily. So, ayan. Very obvious. Non-stationary. Very obvious yan, non-stationary siya. Kakikitaan ko ng pattern. Pero paano mo daw siya ma-identify quantitatively based sa p-value niya? Maaaring sabihin niya ito ay non-stationary. Sa unang tingin natin, pero ito ay stationary data lang na tinatawag. So, gagamit tayo ng function natin na AD Fuller na tinatawag. Then, bibigyan ka niyan ng maraming values. So, sir, saan lang ako titingin? So, pwede namang tingnan mo yung manual ganito. Kapag di mo maintindihan yung manual, so, pwede kang humingi ng help. Ibig sabihin, i-describe lang niya kung ano yung binibigay ng AD. Ang kailangan natin, pag sinabing parameter, ito yung dataset, ito yung time series, then titingnan mo kung ano yung mga binabalik niya. So, ito ay test statistics ng ADF. Concern tayo dun sa pangalawang value. Okay? So, kung titingnan natin yung value ng AD Fuller nitong nandito sa taas, ito ay non-stationary. So, kapag hindi daw less than 0.05, siya ay non-stationary. So, ibig sabihin, ang value ko is greater than 0.05, kakikitaan ko ng trend and seasonality yung data. Which is meron. Okay? So, next. Kung i-apply mo naman daw siya dun sa kabilang dataset,
which is births. So, data frame 2 natin is births. So, ang sagot natin is 0.0005, which is less than yung normal value natin na 005. So, pwede kong sabihin na yung time series ko is stationary. Okay? Which is sa unang tingin, kung titingnan natin siya, yung dataset natin is hindi ko talaga kakikitaan ng seasonality at saka patterns. So, ibig sabihin, pag na-identify mo na, kung gagamit ako ng modeling, yung unang data ko na airline passengers, gagamit ako ng method na kayang mag-detect ng seasonality tsaka trend. Yung pangalawang gagamitin ko is gagamit lang ako at least ng autoregression at saka moving averages. So, uulitin ko baka sabihin nyo, hindi maganda yung magiging prediction. Hindi talaga. Promise. Kasi hindi natin kayang i-predict kung ano yung changes ng everyday births. Makikita nyo yung prediction niya is halos averaging lang. Pero yun talaga sa totoong buhay. Hindi ko kayang i-detect kung ano yung magiging number of births kinabukasan. Pwede tayong mag-model, pero hindi siya magiging accurate. Kasi based dun sa data ko is imposible. Okay? Sir, pag gumamit ako ng neural network, may improvement naman, pero hindi pa rin siya ganun ka-accurate. Ganito yung mga dataset na mahirap i-predict kung ano yung magiging sunod na value. So, anong gagawin natin? Parang simpleng averaging lang, pero gagamit tayo ng ARMA model na tinatawag. Okay? So, ito na yung sinasabi ko, yung thousands of passenger ko is 99. Ibig sabihin, meron siyang specific pattern. Yung pangalawang data ko, which is yung births, wala akong kakikitaan ng specific pattern. Less than 0.05 yung p-value. The rest, wag nyo nang tignan, hindi namin to ginagamit. Okay? So, ang ginagamit lang namin is yung second value. Then, ganito din. So, meron ding tinatawag na Granger causality test. So, sir, saan ginagamit yan? Kapag ang variable mo is 2 na, 3, 4, 5, kahit ilan. Okay? Anong ibig sabihin lang ng Granger causality test? May kinalaman ba yung isang variable sa specific variable? Okay? Wala pa tayo sa multivariate time series analysis. Pero, bago ka mag-umpisa ng multivariate time series analysis, padadaanin mo muna siya sa Granger causality test. Pag hindi sila obviously related, pwedeng tanggalin mo na yung specific variable. Okay? So, sir, paano ginagawa ang Granger causality test? So, ako'y merong dataset dito, samples. Variable A, B, C, and D. Okay? Ang ginawa natin, iginrap natin yung DF3AD. So, igagrap natin siya, Hindi ko alam kung ano yung variable A, kung anong description niya, at hindi ko alam kung ano yung variable D. Ang mini-measure natin dito is ganito. May kinalaman ba yung variable A sa variable D? Ibig sabihin, may causality bang nangyayari? Sa palagay nyo, meron? Kung titingnan nyo yung graph, related ba siya sa isa't isa? Para sa akin, yes. Oo. Kailangan mo lang ng a little imagination. Kung isi-ship mo daw siya, halimbawa, isi-ship ko yung DFA ko forward, isi-ship ko din yung DFD ko na forward, kung irara natin siya, maaaring may relasyon siya na de-delay lang. Okay? So, ganyan ang ginagawa namin pag nagta-time series research kami. May kinalaman ba yung temperature, halimbawa sa melting ng ice? Halimbawa, habang tumataas yung temperature, is natutunaw daw ba yung ice? Maaaring hindi sakto yung time series. Pero kung isi-ship mo siya backwards, kasi may delay ang melting. Sasabihin mo, every portion ng pagtaas ng temperature, natutunaw din yung yelo. Kaso, kailangan i-ship mo siya halimbawa 2 months. Kasi bago matunaw yung glacier, halimbawa, mag-uubos muna ako ng 2 months. So, i-ship mo lang siya ibabalik. Yung isa i-forward mo, tapos yung isa ibabalik mo lang. So, dyan na may measure yung Granger causality test na tinatawag.
Pero sir, mahirap tayong mag-shifting ng mag-shifting. Ano? Hindi ko naman kasi alam kung ilang shift yung gagawin eh. Meron bang shorter method para malaman kung may causes nga sila? So, yun yung gagawin nating Granger causality test. Okay? Ang ano natin is Granger causality test. Then, itetest mo yung dalawang variable. Then, pili ka ng maximum lag. Ilang shifting yung mangyayari forward at saka backward. So, same dataset, A and D. So, pag niran ko siya, ang hahanapin mo is yung mga p-value na less than 0.05 din. So, ibig sabihin, itong A and D is may kinalaman sa isa't isa kung isi-shift mo siya ng dalawa o kaya is tatlo. Okay? Pero tumigil ka na dun sa unang shifting pa lang. Ito kasi may kinalaman din kasi konting-konti lang yung difference namin, isa lang. Pero the way you read this one is kapag meron akong p-value na 0.05 less than, which is 0 na nga, so masasabi ko na mag-shift ako ng dalawa, mag-i-start ako ng 2, tatanggalin ko yung first 0, 1, then yung shifting ko na to is i-move ko lang down. Parang finorward mo yung isa, then yung isa binalik mo. Okay? Para mag-match lang. Para bang acetate, i-move mo lang yung papel para ma-match lang dun sa So, kung titingnan mo sa unang tingin, walang kinalaman yung A and D. Pero, kung titingnan mo siya sa shifting, sasabihin mo, Granger causality test, kapag nakakita ka ng p-value na 0, kailangan mo lang mag-shift ng dalawa. It's either i-backward mo yung isa o kaya i-forward mo yung isa. Sir, how about i-test natin yung walang kinalaman? Halimbawa, B and D. Okay, doon sa dataset natin. Wala kang makikitang 0 values na tinatawag. Ibig sabihin, walang kinalaman yung variable B ko doon sa variable D. So, kung multiple variables meron ako, tatanggalin ko na halimbawa tatanggalin ko na si variable, bang tinest natin? B. Kasi wala naman siyang kinalaman eh. So, maaaring kasi pag sinama mo pa si variable B, panggulo lang siya. Okay? So, kung itetest mo pa, halimbawa B and C, so maximum lag natin halimbawa ay 3, ibig sabihin tatlong shifting. So, ibig sabihin meron kinalaman yung B sa C. Okay? Meron pa ba? Anong letter yun? B and B and D. Pwede naman natin i-test isa-isa. About B and D. Eh, di ba yan na nga yung ginawa natin? C and D. Okay? So, i-test natin max log. So, wala. Okay? Ha? Yes. Kasi wala naman siyang kinalaman eh. Halimbawa, yung B ko ay sabihin ko ng wind speed. Yung max log, titingnan mo lang kung ilang shifting. Kahit ilan yan, bawa 13. Okay? Bibigyan ka ng 13 iterations. So, kung ika sa 13 na shifting, wala pa rin lumalabas, ibig sabihin wala silang kinalaman sa isa't isa. Wala naman po siyang limit. Wala siyang limit. Pero kung halimbawa, sa 13, wala na, malamang, pag nilakihan mo pa, wala na talaga. Kasi isinip mo na siya ng marami. Okay? So, tingnan natin, halimbawa, yung may kinalaman sa isa't isa is, B at saka, di ba? A and D. O, halimbawa, A and D, so, halimbawa, 13. So, tingnan natin, habang lumalayo kasi, so, ibig sabihin, anong max lag ko? Halimbawa, 13. B and, saan yung isa? Ito. 0, 0, 0. Eh, bakit pupunta ka pa ng 13? Eh, sa shifting mo pa lang na halimbawa ng 2, nandun na yung causality na tinatawag. So, ibig sabihin, kung anong makita mo na 0 agad, doon ka natitigil ng shifting. Okay? So, ganun yung ginagawa namin dyan. Then, ito, additional yung nasa baba. Ito ay thousands of passenger. Pwede mong makita kung kailang month talaga nagpipick yung passenger. Yung kulay red, yan yung mean. Yung average number ng passenger. Kung makikita nyo yung seasonality natin, tuwing June, maraming passengers. Okay? In terms yan ng month plot. Sir, pag quarterly, hindi siya maaaring diretsyo. Bakit daw?
Kasi sinasabi mong quarter plot, nag-expect ako ng 4 lang. So, pag diniretso mo na ganyan, halimbawa quarter plot, so ginawa mo lang ganyan, hindi gagana yan. Kasi, ang ine-expect ko, ang binibigay mo sa akin frequency is monthly start. Ang required frequency ko is quarter. So, dito napapasok yung ginagawa natin before. I-re-sample ko yung data ko, i-compute mo yung average niya quarterly. Tapos, mean. So, pwede kong i-plot quarterly. So, ibig sabihin, third quarter, mid ng third quarter is nandun. Which is tama. Nandun tayo sa June. Okay? Kung gusto mo lang makita yung seasonality. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pwede mong i-model every 7 months, hindi 12 months. Kung gusto mong maging precise, is dun tumataas yung passengers. So again, sinasabi ko, walang maling model. May malayo lang na accuracy. Kung satisfy ka sa model mo, ang accuracy ay 45%, hindi ka mali. Malayo lang. Okay? Pero sa quiz, dapat hindi ganun kalayo. Okay? Kaya nga tayo nagmo-model, umahanap tayo ng ng malapit. Sir, sabi mo, walang mali, edi perfect na kami. Hindi. Kasi hanapin natin yung pinakamataas. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, sampulan natin ng mag-sample tayo ng ARMA model. So, ito yung ARMA model na tinatawag. So, sample tayo, So, ang dataset, ito, huwag nyo nang pansinin ito. Diniscuss ko na yun kanina. So, ito ang line na to, bago sa inyo to, Okay? So, ganito. Okay? Based sa manual, pwede mong gawin grid search. Ibig sabihin, auto-arima. Pag sinabing auto-arima, hindi ko na kailangan magbasa ng ACF at saka PACF plot. Automatic siya yung gagawa para sa'yo. The way kapag ito in-import mo siya, tapos ginamit mo halimbawa yung, wait lang, hindi ko pala na, sige, i-export ko muna yun na doon sa taas. Then, gagawin ko dito is, na-install ko na siya eh. Kaya gumagana na siya. Actually, na-install ko na siya. Pero the moment na gumamit ka ng PMD Arima, tapos Auto Arima, hindi siya natively is nasa loob ng Google Colab. The way na mag-a-add ka ng library is ganito. Ibig sabihin, exclamation point, pip, install, PMD Arima. So, ibig sabihin lang, ngayon na-install ko na kasi kanina. Pero pag ginamit mo siya, sasabihin niya, wala akong library na PMD Arima. So, ang gagawin mo, kung gagamitin mo siya, yung unang run ng notebook mo is kailangang i-install mo muna. Yung Sarimax, nandun na siya. Kasi gagamit tayo ng Sarimax. So, ang gagawin niyan, kung may internet connection ka, i-install niya temporarily sa notebook. So, maraming library sa Python na hindi built-in sa Google Colab. Nagkataon na yung PMD Arima is hindi siya built-in sa Google Colab. Okay? Pag sinabi niyang na-install na niya, so pwedeng sa susunod na run, i-comment mo na, then pwede mo na siyang gamitin. So remember, in-install natin. Sir, pag sinutdown ko yung notebook ko, anong mangyayari? Kailangan i-reinstall mo ulit siya. Okay? Kung magbabayad ako, sir, ng halimbawa is 3,500 a month para gumamit ng Google Colab Pro, mawawala ba yung PMD Arima? Hindi. Kasi meron kang cloud storage. Ibig sabihin, ganito yung state ng notebook ko kahapon, mag-persist ka. Kasi ako yung nagbabayad ng nagbabayad ako sa iyo ng bandwidth. Okay? Kung wala kang powerful computer, magbayad ka ng cloud service ng Huawei, Google. Sila kasi yung may mga powerful computer. Ipaprocess nila sa cloud yung data mo. Tapos ibibigay niya sa'yo. Okay? Sir, bakit advantage mo? Magbabayad ako ng 3,500. Bibili pa ako ng halimbawa ng PC na worth 400K para lang makapag-machine learning ako. 400K to 3,500 is napakalayong amount. Ibig sabihin, magbibuild ako ng supercomputer worth 400K yung kagaya nung sa kanila. The way na nangyayari kasi ngayon is, bibilhin mo na lang yung service. Okay? Sa browser mo gagawin, pero ang processing nasa kanila. Parang sinabi mo, meron akong 15 core i9. Kapag ang data ko halimbawa ay 3 million.
hindi nakakayanin ng free. Ano? Bibili ka na ng RAM at saka ng disk. Kapag image processing, bibili ako ng GPU, ng graphics processing unit. Gaano kalaki ang bibilin mo? Gaano kalaking bandwidth ba? 500 something, 50 gigabytes na GPU. Napaka-intensive kasi ng images na tinatawag. Instead na mag-set up ako ng 400k na PC sa bahay, isusugal ko na yung 3,500 a month. Para lang makagraduate halimbawa ako ng PhD. Okay? So, ganun ang ginawa namin. Nagbayad kami sa Google ng around 3,500. Pag hindi mo na siya natapos ng 1 month, babayad ka ulit. Ay, tumagal ako ng 2 years sa thesis ko. So, imagine mo kung magkano na yung binayad ko kasi kailangan ko yung computational power. Nagpa-process ako sa thesis ko ng around 700 datasets, 700 rows, 700,000 pala, sorry. Na digital traces siya ng estudyante sa LMS. So, ganito yung thesis ko, ipipredict ko, base sa behavior mo dun sa learning management system, kung anong klaseng learner ka. Okay? Yes. 90% accuracy. Ipipredict ko kung paano ka natututo. Okay? Ikaw ba ay visual learner? Mahilig ka ba sa abstract example? Then, kung malalaman ko na ganun ka matututo, bibigyan kita ng learning materials na shoot sa personality mo. Yung LMS niya is kakaiba sa itsura ng LMS ng isang estudyante. Ang tawag dun is personalized learning. Okay? Iba yung itsura ng LMS, halimbawa ni Padulina, kaysa kay Bosque. Halimbawa, visual siya. Bibigyan ko siya ng learning materials na may mga pictures, na may mga videos. Halimbawa, active learner siya. Mas marami ako ibibigay sa kanya exercise kasi mas gusto niya mag-explore. Base sa behavior dun sa LMS. So, ganun. Nakapublish yung research ko na yan. Kung gusto niyo basahin. Ano siya? Adaptive Virtual Learning Environment. May prototype din. Okay? Ganun ang mga PhD thesis pag gusto niyo ng machine learning. So, 2 years. 2 years ko siyang ginagawa. Imagine? 2 years? Kasi hindi biro. Bakit 2 years, sir? Unang-una, wala kang kagrupo. You're on your own. Solo ka lang. Okay? Solo ka lang. Wala kang katulong. Kasi hindi mo na, ang PhD naman hindi pwedeng grouping sa thesis eh. Groupings, hati kayo sa PhD. Hindi po pwede. Sa bachelor's, pinapayagan. Hindi din. Solo ka lang. As in, solo ka. Bahala ka sa buhay mo. So, ganun. Depende kung anong school. Sasabihin ko sa'yo, nakagastos ako around 500k bago ako natapos. Pamasahin mo. Sa amo. Around 500k. Tapos pag magde-defense ka 3 beses, 10,000 agad sa advisor. Sa advisor mo, 10,000. Yung panel mo, tigpa 5k. 4 na beses kung gagawin yun. Magpe-present ka pa sa halimbawa, sa Davao. Pe-present mo kasi yung research mo eh. Magpa-publish ka pa. Magkano yung publishing? Pinakamahina na 60k isang paper. Pero mababawi mo naman siya. Pag na-achieve mo na siya. Madaling bawiin yung nagastos. Okay. Personal goal ko kasi yun, 39 lang. Pero may ista ka ay sa thesis. Tapos ka na ng academics ng 1 year, may ista ka sa thesis ng 2 years. Yung iba nga 5, 4. Yung iba nga mabilis, 1 year lang. Nakuha ko siya ng 2 years. Incomplete ng incomplete. Sa PhD kasi pwedeng incomplete eh. In progress. Kasi ang haba talaga nung ginagawang thesis. Okay? Tapos, iba-validate mo pa yung ginawa mo sa mga expert. Babayaran mo din yung expert. May mali ba ako sa ginawa ko? Mahina-hina, 20k pag ang magbabalidate ay tagalasal. Pipirmahan lang niya yung papel ha. Binabalidate ko na ang gawa ni Nato ay tama. Pirma. Lapag. 20,000. Kasi pinaghirapan din naman nila yung degree nila eh.
parang ipababalidate mo siya na, ganito yung method ko, sir, i-explain mo sa kanya. Pag may mali, hindi ka pa pwedeng mag-defense. Hindi ka niya i-recommend sa advisor mo na ready ka na mag-defense. Lahat pera. Hindi ko kayo dinidiscourage, pero ganun talaga. Okay? Mababawi mo naman siya. Yung return naman is, malaki din naman yung kapalit. Unang-una, kung talagang goal mo siya, self-fulfillment, talagang tinarget ko kasi siya eh. Sabi ko, magtuturo ka na lang sa college, ang ultimate degree is may PhD, edi all the way. Ayoko kasing may isumbat sa akin yung anak ko someday na si daddy naman di nag-PhD, kayang-kaya naman. Ayokong isumbat sa akin na kaya ko naman, pero sasabihin ng anak ko, hindi mo naman ginawa. Okay? So, ganun. Pag may pamilya kayo, maintindihan nyo rin yung anong ibig sabihin. Diba? Pero wag mo na ngayon. Kung nandiyo na rin lang naman kayo, ay di gawin nyo na lahat. Gaya ngayon, nag-aaral kayo. Bakit hindi nyo pa i-100% yung effort? Kasi one time ka lang naman magka-college eh. Assuming na hindi ka mag-e-enroll sa ibang school ulit. Okay? Pwede mo naman sabihin inspiration mo na nandito na rin lang, bakit lalaruin ko pa? Diba? 4 na taon lang naman to eh. Ganun talaga, Leia. I-joke lang. Hindi yun lang naman yung sa akin, pero hindi ko naman ini-impose na ganun din kayo. Yun ay payo lang para sa taong nanggaling na rin sa pupuntahan nyo din. Sabi nga nila, ako'y pabalik na, kayo papunta pa lang. Nagkataon lang na nagkasalubong tayo ngayon sa daan. Okay? So, ganun lang. Okay, nagkatsikahan tayo ng 3 SEM. Okay? So, hindi ko sinasabing mag-PhD din kayo. Ang sinasabi ko lang, hanapin nyo kung saan kayo masaya, unang-una. Okay? Kasi pag masaya kayo sa trabaho nyo, hindi nyo ma-feel na nagtatrabaho talaga kayo eh. Nakikita nyo naman pag masaya kayo sa ginagawa nyo. Mahilig kang magkutingting ng kung ano-ano. Hindi ka ba nagugutom? Hindi ka nakakaramdam ng pagod? Yun yung sign na ito yung gusto mong gawin. Kaya pala inaanto kayo lahat. Hindi ito yung gusto nyong gawin. Okay? So, halimbawa, na-install na natin, So, 2 yung dataset natin, pero ang gagamitin ko lang is yung birds. Sa susunod na yung trade. Okay? So, ARMA lang. ARMA yung gagamitin ko. Wala akong integration na tinatawag. So, ibig sabihin, meron akong linear model, tapos i-average ko lang. Yung autoregression kasi natin, talagang magdodrawing lang ako ng straight line. Kung linear talaga. So, kung itetest mo siya, ito, na-test na natin kanina, na siya ay stationary. So, pag stationary yung data mo, shoot na shoot siya para sa ARMA model. Okay? Shoot na shoot para sa ARMA model. Sir, yung natin, yung dataset natin na pataas, yung linear, kung itetest natin sa AD Fuller, siya ba ay non-stationary or stationary? Yung pataas, yung US population. Non-stationary kasi may pattern siya ipataas. Wala lang siya seasonality. Okay? So, pag may ganon, hindi ako gagamit ng ARMA. Automatic auto-regression agad. May trend siya pero walang seasonality. Pero siya ay non-stationary. May trend eh. Pataas. Yun yung pattern niya, pataas. Pero kung titingnan natin yung data natin, is, nakita natin kanina, na wala talaga siyang, wala kang makukuha. So, balik lang ako dun para makita nyo ulit. Wala akong makukuhang pattern. Maaring matawa kayo sa prediction niya, which is ako, natawa din ako. Okay? So, ito yung gagawin natin. Then, gagamit ako ng auto-ARIMA, grid search. So, ilalagay ko yung births. Okay? Tapos, seasonality ko is halimbawa is false. Hahanapin ko na agad. Sir, training data lang ba? Hindi. Buong data na. Itetest ko buong data kung ano yung magandang Sir, bakit seasonal ay false? Wala namang seasonality ako nakikita eh. Then, summary. So, pag in-execute mo yan, kung malaki yung dataset mo, nag-grid search siya sa baba, tinetest niya. So, ibig sabihin, ito yung ipoprovide kong value sa Sarimax. 111. Dati, kailangan magbasa pa kami ng plot para maibigay namin yung specific value. Okay? So, naka-auto-ARIMA tayo. Sarimax 111. So, yun ang ating ilalagay. Okay? Then, meron tayong train test.
Meron tayong 375 data. Ang gagamitin ko lang is hanggang 305. So, ganun lang. Hahatiin mo ulit. Train, test. The rest, yun yung test data. Fit model, uulitin lang natin yung auto-regression. Sabi ko nga, ulit-ulit lang to. Then, ang gagamitin mo, training dataset lang. Bibigyan kanya ng order. Anong order? 1, 1, 1. Kaso, yung Sarimax, hinihingan ka ng seasonality. Wala ka lang ibibigay na seasonality. 0 lahat. Pero next time, bibigyan na natin siya ng specific value. So, ibig sabihin, ang P ko, PDQ kasi ito eh. Ang value ng P ay 1. Ang value ng D ay, ano tawag dito? 1. Tapos, ang value ng Q ko is 1 na tinatawag. Then, if i-fit mo lang siya, so, ibig sabihin, na-fit ko na doon sa training data, balik ka ulit sa start and end. Okay? Magi-start ako sa length ng dataset. So, anong magiging length natin ng training data? So, kung sisilipin lang natin, length ng, halimbawa, ay ng training. So, gaano kahaba yung training dataset ko? Yan, 305. Then, the rest. So, hindi ko alam kung ilan yung natira eh. So, 60. Mahaba kasi yung dataset natin, almost 1 year. 375. Almost lagpas ng 1 year. Okay? So, ibig sabihin, from 305, mag-e-end ako sa 60 plus yung length, 365 yung end. 75 pala. So, ibig sabihin, minus 1, kasi ang last index ko is 374. So, ila ibig sabihin nun? Laging ganyan yung formula. Huwag nyo nang baguhin yan. Start and end. Okay, magpipredict tayo. I-rename lang natin para ang label sa graph is ganito. So, i-start natin, 305. Mag-predict tayo, starting 305. Mag-e-end tayo is 375. Testing data, tama. 305 to 375. Ito yung prediction sa test data. Pansinin nyo, averaging lang. Wala kasi akong makuhang pattern na tinatawag. Okay? So, ganyan lang. So, Sarimax 111 deep load. So, kung i-graph mo siya, ito yung prediction niya dun sa test data. Kasi wala nga tayong makitang pattern. Pero, sasabihin ko sa inyo, tinatanggap yan sa publication kapag walang makitang specific data. As in, ang nangyayari lang, simple averaging. So, again, malayong-malayo yung error. Okay? Maraming error dun sa dataset, pero wala tayong magawa. Ang example nito is stock price na dataset. Ganito yung klase ng stock price. Napaka-volatile. Mataas ngayon, mababa kinabukasan, then tataas ulit. Then stable siya, then tataas ulit. Hindi mo talaga mapipredict. Napaka-volatile. So, ang ibig sabihin lang nung ARMA, meron tayong auto-regression, tapos, need kong mag-adjust kung lumalayo na ako doon sa error. Kaso hindi ko nga magawa eh. Wala akong makita doon sa pattern. So, sir, ano yung magiging prediction naman natin? So, ganun din. So, meron kang births. So, ulitin mo lang yung order. Seasonality, 0. Then, mag-start ka ng length ng births. Ilan yung length natin ng births? 375. Okay? Length ng births. So, remember, length ng births. Lahat na to ha. So, tingnan na lahat ng births. So, 365 lang pala. Okay? So, mag-e-end daw ako sa length ng births din. Tama ba? So, ibig sabihin, mag-start ako sa 365, then matapos din ako sa 365, dagdagan mo ng prediction ng plus 12. Bakit? Nag-predict ako ng halimbawa, ito yung prediction ko nung test data, dadagdagan ko lang ng 12 days na tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, nag-forecast lang ako ng 12 days. Kung gusto mo mas marami, kaya naman 36. Ang test data natin is ilan? 60 plus. So, pwede ako hanggang mga, siguro mga 40. Okay? So, ibig sabihin lang, magfo-forecast ako ng 40 kasi ang test data set ko is So, ang mangyayari lang talaga is simpleng averaging lang. Which, ito yung make sense. Kasi hindi ko makitaan ng data eh. Kung sa test data mas nangyayari averaging lang, malamang yung prediction mo is averaging.
So, sir, saan nakabase yung ano niya? So, kung titingnan natin, halos 43 lang siya nagre-revolve. Again, yung test data natin, kung ine-testing natin yung average niya is dapat mas malapit lang. So, dyan siya nagbabase. Kasi wala nga akong kakikitaan ng pattern. So, hopefully, kapag nakakita ka ng ganitong data na hindi mo na kayang i-predict, ano na yung next step na gagawin mo para umusad-usad naman yung prediction. So, gagamit na ako ng neural network. Kasi maaaring merong hindi nakikita yung equation dun sa time series na makikita ng artificial intelligence na tinatawag. Mas powerful kasi siya. Sasabihin ko sa inyo ano. Kasi ito nagagamit talaga to sa sa mga researches. Again, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin. Time series. Hindi ko alam kung pwedeng research ito ninyo. Pero sana. So, pang-dalawang individual lang kung gusto niyo mag time series research. So, gumawa kami ng time series na research during COVID time. So, kung gusto niyo siyang basahin, nasa IEEE siya. So, syempre, ako ang nandun sa, kung may bayad siya, hingin niyo sa akin. Nasa ResearchGate naman ako. Binibigay ko siya ng libre. Yes. O kaya, ganito na lang. So, since, so lahat ng publication ng engineering, kung gusto niyo lang basahin, is nasa GitHub account ko. Okay, lagyan nyo lang ng send.html. So, pwede nyo i-download lahat dyan ng mga na-publish namin. Halimbawa, ito, bagong-bago to. Okay? Kalalabas lang kanina. So, gumamit din kami ng time series. Nasaan na yung bago? Na research article. Ito, April. So, hindi ko pa lang siguro na ilalagay. Okay, ito, bagong-bago to. March 5. Okay? So, ito yung aming nire-research ngayon. Gumagamit din kami ng time series data dito. 6G vehicle behavior. Ito kasi ang future ng transportation na tinatawag. So, nangangarap kami na yung algorithm namin is pwedeng ilagay sa mga consumer electronics someday ng sasakyan para sa autonomous vehicle. Okay? So, bagong-bago yan, no? March 5. Kahapon lang ata ito na-publish. So, meron kaming simulation na ginagawa kung paano iiwas yung, para ma-lessen namin yung accident. Okay? So, ang mini-measure namin, gaano kabilis yung pag-shift niya para hindi siya mabangga in a span ng 1 segundo. T-1 na tinatawag namin. So, meron kaming model na may mga ganyan-ganyan, sure ba? Yung iba, Indiano yung gumagawa, pero ako yung nagsisimulate. So, graphs din yung ginagamit namin. Okay? So, may mga ganyan-ganyan lang. Tapos, meron din kaming prediction, which is time series. Nagagamit namin, time series to. CNN model, LSTM, combination ng dalawa. Okay? So, pwede yan. Ang mga kasama namin dyan is puro foreigner. Okay? So, sir, bakit nasama ka? Kasi ako nauubusan din ako ng idea. Sila kasi maraming idea. Pero, yung ibang idea, hindi nila ma-express sa program. Pero magagaling mag-program yung mga yan. Tamad lang. Okay? So, ang nangyayari, edi sumasama na lang ako sa kanya, nagpapaalila ako sa kanila. Halos siguro 50% ng paper ako yung gumagawa, pero sila naman yung nagbabayad. Okay? May access ako sa technology nila. Okay? So, ganun lang. Gamitin nyo ako para magsulat ng papel, peram ako ng technology nyo. Ako ang gagawa. Okay? Hindi ko alam. Okay? Sir, bakit mahilig kang magsulat ng papel? Para pag wala na ako sa mundong ibabaw, mababasa nyo pa rin. Sabihin nyo, si Joseph, 80 years old na. Tapos nag-browse siya sa IEEE. Ay, teacher ko yan. Itong nagsulat na to, sabihin niya sa mga apo niya, teacher ko to. Nababasa. Malay mo, ang technology is pwede ka ng mga anak someday.
Ano mo ba OG Diaz ang type? Hindi, malay mo, magbago ka ng isip someday. Gusto mong anak. Pero ayaw mo ng asawa. May mga ganda naman eh. Joel Cruz ba yun yung mayaman? Ang gaganda ng anak, kambal, puro Russian pa, mga surrogate lang. Okay, malay mo, ganun gusto mo someday. Pili ka na lang sa kanila kung kanino. Kanino sa mga girls. Ang way surrogate niya eh. Oh, sperm mo lang, itatanim lang. Hindi ko alam kanino. Hindi ko alam. Pili ka na lang. Natawa naman ako, itatanim. Okay? Wala lang, baka gusto mo lang someday. Sige, alauna na.